Files. Disclaimer. Ang kwentong ito ay mula sa totoong pangyayari at ibinahagi para sa layuning edukasyonal at pagbibigay kaalaman. Ang mga pangalan, karakter, at ilang detalye ay binago at ni-recreate upang maprotektahan ang mga totoong biktima at kanilang pamilya. Thank you and happy listening po mga kaibigan. Isang babae ang naging usap-usapan sa isang gym sa lungsod matapos mapansin ng ilang regular na customer ang kakaiba nitong paraan ng pakikitungo sa mga lalaki. Sa unang tingin, wala ka talagang mapapansing mali. Maayos ang kanyang pananamit, alaga ang katawan, at kung makangiti ay may dating na madaling makakuha ng atensyon. Hindi rin siya maingay o mapapansin agad bilang pabida. Kadalasan ay mag-isa lamang siyang nagwo-workout, tahimik sa isang sulok, pero sapat na iyon para mapansin ng iba. Kinilala siya sa pangalang Bea, isang babaeng ayon sa kanyang sarili ay matagal nang walang karelasyon. Sa tuwing may lalapit sa kanya, maayos siyang makipag-usap. Hindi siya suplada at marunong siyang makinig. May mga pagkakataon pa na siya mismo ang unang magbubukas ng usapan. Simpleng tanong, simpleng ang ngiti, pero sapat na iyon para magkaroon ng interes ang sinumang makakausap niya. Dahil dito, hindi nagtagal ay naging pamilyar na siya sa maraming lalaki sa gym. Wala ring nakikitang singsing sa kanyang daliri at sa kanyang mga sinasabi. Malinaw ang imahe na ipinapakita niya. Isang babaeng independent, single, at bukas sa posibilidad ng isang relasyon. Isa sa mga lalaking napalapit sa kanya ay si Renz. Sa una, simpleng pagbati lang sa gym ang naging simula ng kanilang pagkakilala. Hanggang sa unti-unting naging mas mahaba ang kanilang usapan mula sa workout routines hanggang sa personal na kwento. Hindi nagtagal, nagpalitan sila ng social media accounts at doon na mas naging tuloy-tuloy ang kanilang komunikasyon kahit wala na sila sa gym. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang naging malapit si Bea kay Renz. Madalas itong mag-message, mabilis sumagot, at may mga pagkakataon pa na siya mismo ang unang mag-chit-chat para kumustahin ang araw nito. Para kay Renz, malinaw ang lahat. Isang babaeng nagpapakita ng interes, isang koneksyon na unti-unting lumalalim, at isang posibilidad na maaaring mauwi sa seryosong relasyon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga maliliit na detalye na hindi agad napapansin. May mga oras na bigla na lang nawawala si Bea sa usapan. Sa gitna ng kanilang pag-chat, mawawala siya ng ilang oras. Minsan, umaabot pa ng isang araw bago muling magparamdam. Kapag tinatanong siya, lagi itong may paliwanag. Busy lang daw, may inaasikaso sa bahay, o kaya ay napagod at nakatulog. Sa una, hindi ito pinansin ni Renz, pero habang tumatagal, napapansin niya na parang may kulang. Sa social media ni Bea, puro sarili lamang niya ang makikita, mga larawan sa gym, selfies, at mga caption na tila nagpapakita ng isang babaeng mag-isa sa buhay. Wala siyang binabanggit tungkol sa pamilya at wala ring anumang indikasyon na may ibang tao sa kanyang personal na mundo. Sa gym naman, hindi lang si Renz ang kanyang nakakausap. May iba pang lalaki na lumalapit sa kanya at pareho lang ang kanyang pakikitungo, ngiti, kwentuhan at pagiging approachable. Ngunit dahil hindi naman sila sabay-sabay nakikita ni Renz, nananatili siyang kampante sa kung anong meron sila. Habang mas lalo siyang nahuhulog, mas lalo rin siyang nagiging bulag sa mga bagay na dapat sana ay kanyang napansin. Dahil sa puntong iyon, para kay Renz, malinaw ang lahat. Pero ang hindi niya alam, habang siya ay nagiging seryoso, may isang katotohanan na unti-unti nang papalapit sa pagbubunyag at isang simpleng pangyayari lamang ang magpapabago sa lahat ng kanyang paniniwala.
Habang tumatagal ang pag-uusap ni Bea at Renz, unti-unti ring may mga bagay na napapansin si Renz na hindi niya agad pinansin noong una. Mga simpleng detalye na akala niya normal lang, pero habang pinagsasama-sama niya sa isip, parang may hindi natugma sa kwento na ipinapakita sa kanya ni Bea. Sa umpisa, binaliwala niya ito dahil sa tiwala na unti-unti nang nabuo sa pagitan nila. Pero may mga pagkakataon na hindi na niya maiwasan ang magtanong sa sarili kung totoo ba ang lahat ng sinasabi ng babae. Kapag tinatanong niya kung anong nangyari, lagi itong may sagot. Busy raw, may inaasikaso sa bahay, o kaya ay nakatulog dahil pagod. Sa una, tanggap iyon ni Renz. Pero habang paulit-ulit itong nangyayari, nagsimula nang pumasok ang duda. Napansin din niya na limitado lamang ang ibinabahagi ni Bea tungkol sa kanyang personal na buhay. Halos wala itong kinukwento tungkol sa pamilya, at kapag tinatanong niya kung sino ang kasama nito sa bahay, madalas ay iwas ang sagot o kaya ay binabago ang usapan. Sa social media naman, puro sarili lang ni Bea ang makikita, mga larawan sa gym, selfies, at mga caption na tila nagpapakita ng isang babaeng mag-isa at walang iniintinding iba. Hanggang sa isang araw, may isang simpleng pangyayari ang nagbago sa lahat. Habang nagbabrowse si Renz sa Facebook, may isang post na biglang dumaan sa kanyang feed. Isang litrato ng isang pamilya, lalaki, babae, at isang bata. Sa unang tingin, wala naman sanang kakaiba, pero habang tinitigan niya ang larawan, may isang mukha na agad niyang nakilala. Si Bea. Parang biglang tumigil ang lahat sa paligid niya. Hindi niya agad matanggap ang nakita, kaya binuksan niya ang post para masigurado. Doon niya nakita ang mas malinaw na detalye. Ang babaeng kasama sa larawan ay si Bea, pero hindi siya nag-iisa. May isang lalaking nakatayo sa kanyang tabi at may batang hawak na tila anak nila. Habang binabasa niya ang caption, mas lalo siyang kinabahan. May mga salitang hindi niya inaasahan, asawa, pamilya, at mga pagbati na tila nagpapatunay na hindi ito basta lumang larawan o kamag-anak lamang. Isa itong kasalukuyang buhay na hindi kailanman nabanggit ni Bea sa kanya. Doon na nagsimulang bumalik sa isip ni Renz ang lahat ng bagay na dati niyang hindi pinansin. Yung mga oras na nawawala si Bea, yung mga sagot na iwas, yung kakulangan ng detalye tungkol sa kanyang buhay. Lahat ng iyon ay unti-unting nagkaroon ng kahulugan. Hindi na siya mapakali. Sinubukan niyang hanapin pa ang account kung saan galing ang post, at habang mas tinitingnan niya, mas lalo niyang nakikita ang katotohanan. Hindi lang isang litrato ang ebidensya. May iba pang mga post, mga larawan, kasama ang parehong lalaki at bata, mga komento ng mga taong malinaw na kilala si Bea bilang isang asawa at ina. Doon niya tuluyang na-realize, yung babaeng akala niyang single, may sariling pamilya na pala, pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil habang sinusubukan niyang intindihin ang nakita niya, may isa pa siyang natuklasan na mas lalo pang nagpatindi sa sitwasyon. Habang iniscroll niya ang ibang accounts na konektado kay Bea, napansin niya na may iba pang lalaki na tila may kaparehong pakikitungo sa kanya. Mga komento, mensahe, at interaction na parang hindi lang siya ang kausap ng babae. At doon niya naisip ang isang posibilidad na hindi niya gustong paniwalaan, na baka hindi lang siya ang naloko. Matapos ang mga natuklasan ni Renz, hindi na siya mapakali. Hindi na sapat para sa kanya ang nakita niyang mga litrato at post. Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ni Bea at kung gaano karaming tao ang posibleng nadamay sa ginawa nito. Sa puntong iyon, hindi na lang ito simpleng usapin ng panlilinlang sa damdamin,
Parang may mas malalim na nangyayari na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Doon na siya nagsimulang maghanap pa ng ibang impormasyon. Sinubukan niyang balikan ang mga naging usapan nila, pati na rin ang mga detalye na dati ay hindi niya pinansin. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang pattern. Pare-pareho ang estilo ng pakikitungo ni Bea. Malambing, mabilis makuha ang tiwala, at laging may paraan para maging emosyonal ang usapan. Para bang alam nito kung paano hulihin ang loob ng kausap. Hindi nagtagal, may nakausap siyang isa pang lalaki. Ayon dito, halos pareho ang nangyari sa kanya. Nakilala rin niya si Bea online at pareho rin ang ipinakilala nito. Single, walang asawa at naghahanap lang ng seryosong relasyon. Sa simula, maayos ang lahat. Hanggang sa naging close sila at doon na nagsimula ang pagbabago. Humingi ng tulong si Bea. Sa umpisa, maliit lang. Pamasahe raw, pagkain o emergency na kailangang maayos agad. Dahil nagtitiwala ang lalaki, nagbigay siya. Pero habang tumatagal, palaki ng palaki ang hinihingi. Hanggang sa umabot sa punto na hindi na niya alam kung saan napupunta ang pera. At bigla na lang nawala si Bea sa kanya. Habang kinakausap pa ni Renz, ang iba pang posibleng nakausap ni Bea, mas lalo niyang napagtanto na hindi lang isa o dalawa ang biktima. Iba't ibang lalaki, iba't ibang lugar, pero iisa ang kwento. Lahat sila pinaniwala, pinahalagahan, at kalaunan, iniwan matapos makuha ang gusto. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang biglang nangyari na hindi inaasahan ng kahit sino. Bigla na lang nawala si Bea. Hindi na siya nakita sa gym. Hindi na rin siya active sa social media. Ang mga account na dati niyang ginagamit, unti-unting naglaho. Wala nang bagong post, wala nang sagot sa mensahe, at kahit ang mga taong malapit sa kanya ay hindi na siya makontak. At ang mas nakakagulat, ayon sa mga impormasyong nakuha ni Renz, kahit ang mismong pamilya na kasama niya sa mga litrato, hinahanap na rin siya. Parang bigla na lang siyang naglaho nang walang kahit anong bakas. Walang paalam. Walang paliwanag. Hanggang na ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari kay Bea. Kung siya ba ay tumakas upang iwasan ang mga taong naloko niya, o may iba pang dahilan kung bakit siya tuluyang nawala sa paningin ng lahat. Sa dami ng tanong na naiwan, isang bagay lamang ang sigurado. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media, totoo. At hindi lahat ng taong nagpapakita ng pagmamahal may malinaw na intensyon. Minsan, sa likod ng isang simpleng angiti, nakatago ang isang kwento na hindi agad natin mauunawaan. At sa kasong ito, isang babae ang nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot. Kung may opinyon ka tungkol sa kwentong ito o may gusto kang susunod nating talakayin, i-comment mo lang sa ibaba. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong true crime stories, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil sa likod ng bawat kwento, may katotohanang dapat malaman. Mag-ingat ka palagi. Dark Files.